I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Pag-uusapan natin ang pagnanakaw ni Duterte at Bongo sa kaban ng bayan. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Noong 2018 ay naglabas ang PCIJ at Rappler ng report na nakakuha ng government contracts amounting to billions of pesos ang mga construction companies ng tatay at half-brother ni Bongo. Lahat ng mga projects na to, take note, ay sa Davao Region lang. Dahil dito, nagpasa ako ng Senate Resolution para imbisigahan ito. Humingi ako ng mga dokumento sa DTI at COA para mapag-aralan kung totoong may mga anomalya sa mga transaksyong ito. Ito ang mga nakita ko. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. By the way, ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesoro Go. Ang Alfrego Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamay-ari ni Alfredo Amero Go. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Base sa mga COA documents, nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 25 hanggang May 2018 na umaabot sa 4.89 billion pesos ang halaga. In 2017 alone, nakakuha ng 27 projects ang CLTG worth 3.2 billion pesos. Again, lahat ng projects na ito ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalaking kontrata ng CLTG ay nagkakahalagang 251.7 million pesos, 208.8 million pesos, 187.9 million pesos, 182 million pesos, at 177 million pesos. Lahat pang road widening. Ang Alfrego Builders naman, ayon sa COA, ay nakakuha ng 59 projects from June 2007 to July 2018, amounting to 1.74 billion pesos. In 2018 alone, nakakuha ang Alfrego Builders ng 23 projects amounting to 1.3 billion pesos. At gaya ng CLTG, lahat ng projects ng Alfrego Builders ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalalaking kontrata ng Alfrego Builders ay nagkakahalagang 181.5 million, 140 million, 132.5 million, 108 million, at 93 million pesos na lahat ay pang-concreting o road widening. Pag itotal ang mga projects na nakuha ng tatay at half-brother ni Bongo, ito ay aabot sa 6.6 billion pesos. Specifically, 1.5 billion pesos nung mayor pa lang si Duterte sa Davao City, habang 5.1 billion pesos worth of projects naman ang nakuha ng pamilya ni Bongo nung unang 2 taon pa lamang na pagkapresidente ni Duterte. Pareho ding B-license lang ang hawak ng 2 kumpanya, pero nakakuha sila ng malalaking proyekto. Bawal po ito. Kaso, naikutan nila ang requirement na to dahil pumapasok sila sa joint venture arrangements sa mga kumpanyang may AAA license, pero kung titignan natin ang mga kontrata nila with DPWH, mismo ang tatay ni Bongo na si Desiderio Go ang identified na contractor at siya pa rin ang nakapirma dito. Ganon din sa kontrata ng Alfrego Builders, mismong half-brother ni Bongo na si Alfredo Go ang identified as contractor ng project at siya rin mismo ang nakapirma rito. Ngayon, ano naman ang mali dito? Marami. Ayon sa Article 7, Section 13 of the 1987 Constitution, the President, Vice President, members of the Cabinet, and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution,
participate in any business or be financially interested in any contract with the government. Ayon naman sa Republic Act 7080 or mas kilala sa tawag na plunder law, ang crime na plunder ay identified as any public officer who, by himself or in connivance with members of his family, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons, amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts in the aggregate amount of 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua. In the same law, ill-gotten wealth is defined as any asset, property, business enterprise, or material possession of any person acquired by him directly or indirectly through dummies, nominees, agents, subordinates, and or business associates by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Also, by taking undue advantage of official position, authority, relationship, connection, or influence to unjustly enrich himself or themselves at the expense and to the damage and prejudice of the Filipino people and the Republic of the Philippines. Kung matatandaan nyo, bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ay ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang press con na bilyonaryo si Bongo kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa Kaban ng Bayan. Bongo intervenes. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Putangin na ba? Tanungin niyo kung sino yan. Liliwanagin ko lang, as always, hindi po chismis ang basihan ng mga aligasyong ito. Galing sa COA at DTI mismo ang mga dokumentong nakalap namin sa investigasyong ito. Wala silang lusot dito. Naipakita natin ang isa na namang paraan kung paano mangurakot sina Duterte at Bongo. Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay meron pa silang iba't ibang pinagkakakitaan. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ifa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Sa mga magtatanong kung bakit hindi ngayon na, kasi siguradong gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ibasura ang mga kasong isasampa sa kanila. Hayaan nyo, konting antay na lang naman. Mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni dating Senador Trillanes? Palagay ko, napaka legit itong isiniwalat niya, mga kababayan. Kasi nabanggit niya dito yung mga ahensya ng pamahalaan. Alam nyo mga bes, ito si dating Senator Trillanes, kudos din naman talaga sa kanya, no? Kahit dilaw siya, mga kababayan, may pakialam din talaga siya, no? So, although na ako, kasi hindi ko talaga binubuto ito, kasi dilaw to guys eh. Pero ang sa akin dito, isa si dating Senator Trillanes ang nagsampa ng kaso sa ICC. 2016 yan, di ba? Or 2017, dahil nga sa war on drugs ni Digong. So dahil dyan, sa mahabang panahon, mga kababayan, parang nagbunga nga yung ginawa niya, no? Kasi, di ba? Under the Marcos administration, nakulong si Digong. Dahil kagagawan din ng mga dilawan sa pagsampa nila ng kaso. Kudos naman sa kanila din naman talaga.
Pero guys mayroon akong nabasa tungkol dito kay dating Senator Trillanes. Aba, matalino pala ito guys cum laude pala ito. Correct me if I'm wrong. No? So, dahil dito mga besa, ito panibagong isiwalat niya naman kay Bongo. Palagay ko, ano siya dyan guys palagay ko, ano itong mga sinasabi niya, totoong totoo. Kaya, hintayin natin mga kababayan, after ng eleksyon, no? For sure yan, sasampahan niya ng kaso si Bongo. Sigurado yan, dahil ginawa niya na kay Digong. Natatawa nga ako kasi, di ba, mortal na magkaawa yan. Pero, lahat po ng ginawa ni dating Senator Trillanes, in fairness naman sa kanya guys legit po lahat ng ginagawa niya. Kumbaga, real na real. Totoong totoo yung mga isiniwalat niya. Walang bahid na fake news ito guys, kasi very real yung mga source ng pinanggalingan at talagang kumbaga nakafocus siya kung paano matuklasan ng lahat ng mga anomalya ng pagnanakaw na sinasabi niya kay Bongo. So ako guys, naniniwala ako kay dating Senator Trillanes. So anyway, ano po ang kapalagayan nyo dito sa bagong isiniwalat ni dating Senator Trillanes? Kudos din naman sa kanya. Lahat po ng kung ang isang bagay ay mayroong pagpupursigi ba, hard work, para matuklasan ng lahat or para makulong yung isang tao, na aayon sa mga investigasyon, solid na ebidensya, for sure yan guys, magbubunga ng maganda. So itong ginawa ni dating Senator Trillanes, ako talaga naman So alam nyo, magiging mapanuri kayo mga kababayan sa mga ibubuto nyong senador. Para sa akin, since naman talagang hindi ko gusto si Bongo. Sa totoo lang, dami ko nababasa tungkol sa kanya, pero mas credible ang source ni Trillanes mga kababayan. Kaya ito, spread ko ito para magiging aware ang sambayan ng Pilipino sa pagpili ng tamang kandidato, lalo na po sa darating na eleksyon 2025. Ako, paungunahan ko kayo, wag niyong iboto ito si Bongo. At saka si Bato de la Rosa. At alam nyo, sa alyansa, may mga sibuyas dyan, mga kababayan. Alam nyo, minsan naaawa ako kay Pangulong Marcos Jr. kasi nangunguna siya guys sa rally. Pero wala siyang pake kung siya po ay traidoran ng mga iba. As long as nakakatulong siya, 'di ba? Kaya sabi ko nga, maraming blessing na darating sa Pangulo. Kasi napakabait niya 'di ba? Yung iba diyan, hindi natin alam, balat sibuyas, who knows? Malalaman ko 'yan pagdating ng panahon at nanalo sila sa eleksyon. Pag yan sila ay bumaliktad, maaring tama yung sinabi ko. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo kaya dating Senator Trillanes? See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit sapagkat yan ang katotohanan. Babu!